Kumusta po kayo, mga minamahal na kapatid? Mabuti po, isang mapagpalang umaga po sa araw na ito para sa inyong lahat, mga minamahal ko. Kay buti ng Ama, kay dakila niya, talagang puspos ang kanyang pagpapala sa bawat anak niyang nagtitiwala sa kanya. Amen po ba? Sino po bang may taglay na karamdaman na hindi pinananaligan na magkaroon ng kagalingan? Amen po ba? Kaya po napunta tayo sa dakong ito dahil po inaangkin natin na pagtungo natin dito ay makakamta natin ang tunay na kagalingan. Amen po ba? Sa oras po na ito, mga minamahal na kapatid, di ko rin po batid na bakit po ako ngayon ay pinagtiwalaan ng Ama na maging facilitator po sa araw na ito. Napakahiwaga niya, napakasurpresa po niyan talaga. Kaya po, salamat Ama sa pagtitiwala mo sa akin. Yamang ako po ay walang karunungan taglay, kaukulan po sa kabanalan, ngunit ako po ay umaasa sa lahat ng iyong magagawa. Kaya salamat Ama, naway puspusin mo po kaming lahat ng mga magkakapatid sa araw at sa oras na ito ng iyong kabutihan at kaukulan sa iyong kabanalan. Maraming salamat Ama. Kaya sa oras po na ito, mga minamahal na kapatid, wala po akong nakahandang tema sapagkat ilang araw ko na pong hinihiling sa Ama na sana po kung kalooban niya, bigyan niya po ako ng tema. Pero wala po. Gayon din naman po pala sa sharer, wala din po. Di po ba talagang napakahiwaga niya? Talagang pinag-uugnay niya po. Kaya lahat po tayo ngayon, sa kalooban ng Ama, kung ano pong udyok sa damdamin niyo, malaya po kayong makapagpapahayag. Wala po tayong dapat nakahiyaan, wala po tayong dapat katakutan, sapagkat tayong lahat po'y naglilingkod sa ating nag-iisang Amang mapagmahal. Amen po ba? Kaya mga minamahal na kapatid, sabi ko nga po, bilang ako, ginagampanan ko sa aking paglilingkod sa ating Panginoon, simple man po at payak, ngunit ako po'y nagtitiwala sa Kanya na higit siyang may magagawa kahit sa simpleng pag-aalay sa Kanya. Kaya po mga minamahal na kapatid, sabi ko nga po, ako para sa akin, maihahambing ko yung sarili ko sa isang kape lamang. Amen pa. Baka po magtanong kayo, bakit sa kape lang? Talaga pong simple lang po ako mababa lang po yung aking pagkaano sa Panginoon na hinihintay ko na lamang po kung paano niya ako palalalimin pa. Sa pamamagitan po ng kape, sabi nga po, mapait man po yung dinanas ko na buhay noon. Nung nakilala ko ang ating Panginoon, nagkaroon na po ako ng linamnam na panlasa. At pagkatapos po, nang higit ko pa po siyang nasumpungan at kinilala, unti-unti po'y natitikman ko na ang tamis ng kanyang tagumpay. Buhay po ba ang Diyos? Mga minamahal na kapatid, sa oras na ito, sa kalooban at kapahintulutan ng ating dakilang Ama, minimithi ko po na lahat po kayo ay makapagsiwalat ng inyong mga saloobin, kaukulan po sa mga hiwaga na ibinigay sa inyo ng ating Panginoon. Amen po ba? Ngunit sa pagkakataong ito, nais ko pong tawagin ang aking mahal na kapatid na Melissa para po makapagbahagi sa atin ng kanyang naging karanasan bilang pagiging bagong alagad. Amen po. Bago po siya sa pagsusuot lang po ng uniform, pero dati na po siyang alagad. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para kay kapatid na Melissa. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Masupresa po talaga ang Ama. Buhay po ba ang Diyos? Si kapatid na Desiree po nagpapahanap po sa akin ng sharer. Sabi ko po kanina kung ano na lang po yung udyok sa kanyang kalooban. Hindi ko po pala alam na ako po yung nauuna niya po na tatawagin. Subalit, mabuti po talaga ang Panginoon. Ganyan po talaga siya kumilos. Nalulumbay ka ba? May dinadala ka ba? May pagsubok ka ba o pagdadalisay sa iyong buhay? Sa pangkasalukuyan ngayon? Buhay po ang Diyos. Nakikinig siya sa tuwina. Buhay po ba ang Diyos? Taimtim po natin, damhin sa puso at isip natin na buhay po siya. Sa bawat niluluwal o binabahagi po sa ating mahal na Apo Kunching, para po sa ating lahat, namnamin po natin to. Kamtin po natin yung galak.
papasukin po natin siya sa ating puso't kaisipan upang madamdaman po natin na buhay ang Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Ako po, siguro po marami na po sa inyo na, opo, matagal na po ako dito, 4 na taon na po ako nagpupunta. Subalit nagmimithi po ako mag-iisang tunay na alagad. Pagka po sinasabi po sa akin alagad ka na, pero hindi ko po maramdaman kasi alam ko po sa sarili ko wala pa. Kasi ang buong akala ko po kapag sinabi pong alagad ka, naka-uniforme ka, hindi po pala ganon. Kailangan po pala may pagbabatahan ka, may kailangan ka pong baguhin o damhin sa puso mo na buhay talaga ang Diyos na at ipakilala nyo po sa kapwa nyo na ang nakilala nyo po buhay na Diyos. Amen po ba? Kaya mga kapatid, mithiin po natin sa tuwina na damhin po natin ang Panginoon sa puso natin. Huwag po nating isipin yung mga sasabihin ng iba. Basta po tayo, tuloy lang po natin yung kung ano po'y mabuti. Basta po mabuti at makabubuti po sa ating kapwa, ibigay po natin. Ako nga po, matagal po ako nagmithi. Pagka sinasama po ako ni Apo sa mga misyon, nanggigilid po ako kay Apo. Baka po ako mabendisyonan ako ni Apo, maging isang alagad ako. Nanggigilid po ako kay Apo. Pero hindi po pala ganon. Kasi alam nyo po sa puso nyo kung totoo na kayo. Alam nyo po sa puso nyo kung maganda na pinababahagi nyo sa kapwa nyo. Pero hindi po pala doon nakikita na kapag naka-uniforme ka po naminimiti mo lang mag-uniforme pero yung puso mo wala pang nagagawang mabuti. Hindi po pala ganon. Sabi nga po ng Panginoon, dito daw po sa dakong ito, sinasala daw po tayo. Damhin daw po natin siya. At bawat daw po pangangaral niya na mabuti, ilagay daw po natin sa isip at puso natin. Nang sa ganun po, may ibahagi po natin sa ating kapwa na yung mabuti po nating natutunan dito, ipahayag natin sa kapwa natin para po hindi po sila nagtatanong, ano na kaya nangyari sa kanya. Ngayon nga po, nakapagkwentuhan po ako kahapon, nadaan po ako doon sa classmate ko. Sabi niya, bakit Melissa, parang iba-iba na yung kulay ng pantalon mo? Sabi ko, oo. Tinanggap ko na kasi yung Holy Spirit. Binasbasan na ako ng mahal na Apo sa katauhan niya ng Panginoon. Sabi ko, isa na ako doon na alagad. Ka nang ihilot ka na, hindi kapatid. Haplos yun, hindi ka ako hilot. Kung dadamhin mo at papapasukin mo sa puso mo, mararamdaman mo buhay ang Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sabi ko po sa mga kaklase ko, hindi na ako yung katulad dati na naaakay nyo sa ganon. Kasi po inaaya po nila ako. Sabi ko, hindi na, sige kako, uwi na kako ko kasi kako, may gagampanan pa ako. Gusto ko po yung kapag po nasa bahay po ako, yung babasahin nyo po yung mga mabubuting balita, yung makikipagkwentuhan po kayo na tungkol po sa kanya lang. Basta dadamhin nyo, papakita nyo po sa sarili nyo na nabuksan ka na, hindi ka na nalulumbay kapag may pinagdadalisay ka o pagdadalisay. Kaya sabi nga po ng Panginoon, huwag kang matakot kanino man, kung ano yung mabuti, ibahagi mo. Huwag kang malumbay kung may nangyayari sa buhay mo, sapagkat nakikinig ang Diyos, buhay ang Diyos, idulog mo lang sa Kanya ng maitaintim sa puso't isipan mo, nandiyan lang siya sa tabi mo, at huwag po tayo mawawala ng pag-asa, lagi po nating isipin, may bukas pa. Hanggang dito na lang po, magandang umaga at maraming salamat. Maraming salamat, mahal na kapatid, sa maganda mong ibinahagi para sa aming lahat. Sabi nga po, kahit di naman po tayo magsuot ng uniforme bilang pagiging alagad po, pwede pa rin naman natin damahin talaga na magkaroon tayo ng pagbabago sa ating sarili. Amen po ba? Pero mapalad po kami sapagkat napabilang kami sa alagad ng mahal na Apo Kunching, sapagkat maaari na po naming masuri ang aming mga sarili at mapagnilayan kung ano po yung hindi marapat at marapat lamang na gawin at tupdin namin. Amen po ba? Buhay po ba ang Diyos, mga minamahal na kapatid? Ba't para pong matamlay kayo? Para pong inaantok? Pwede po bang kung maaari lang po, dito na lang po tayo lahat? Kasi po marami pong bakante. Pwede po ba yon? Marami naman pong bakanting upuan. Ngayon po, tatawag po ako ng isang tagasunod o maaaring pasyente rin po siya dito. Dahil po nauna na ang aking mahal na kapatid na alagad.
Di ko po kayo kilala, pero lalapitan ko na lamang po kung sino po yung udyok sa akin ng Ama na maipakita kung sino po yung marapat kong tawagin sa oras na ito. Maaari po ba kayong makapagbahagi? Maraming salamat po. Magandang umaga po. Binabati ko po yung mga poging caps, yung magagandang choir at yung pong mga alagad na pirmihang nakikita ko tuwing ako'y pumupunta dito. Magandang umaga po sa inyo. At ang mga naghahangad pong gumaling na mga pasyente na kagaya ko, hindi ko po inaasahan na ako ay makapagbabahagi ngayon dahil unang-una po ay kumbaga saan bata pa ako dito. Makakaisang buwan pa lang po akong mahigit na muling nagsisilbi rito sa kay Apo Conching. Alam po nyo, noong isang araw na papunta kami rito, naatanong ko kagad sa sarili ko, paano kaya kung tawagin ako dito? Ako naman po kasi, ang marami ko lang na nakakaharap ay yung sa harap ng dulang namin pagkakami kumakain. Pagkatapos ay haharap ako dito sa maraming mga kapatid na naisip ko po tuloy kung ako'y laging magbabahagi dito, baka pwede na akong kumandidato ng kapitan. Kasi po hindi ako dati talagang humaharap sa maraming tao. Ganun pa man po, maibabahagi ko lang po yung kaunti dahil kapag po nagtagal ako rito, baka himatayin ako sa kaiiyak. Nangyari po ito nung ako ay bago pa lamang na nagsisilbi sa Diyos. Naging katulong po ako ng pare na sa ngayon ay mahigit ng 30 taon. Katunayan po, iilan na lang yung mga kasama namin, si Brad Erning ang isa, naawa ng Diyos ay pinagkakalooban pa ng buhay. 4 po kami na doon sa una sa 30 taon kong pagsisilbi sa simbahan. 4 kami, ako yung kahuli-hulihan na pinakahuli sa amin. Ang maisishare ko lang po ay mapalad ang mga taong tumatanggap ng biyaya sa Panginoon. Kasi po, nung araw na ako'y siguro po ay edad akong mga 18 nung pinangarap ko ng maging pare. Hindi po ako binigo ng Panginoon. Ginawa akong alipin ng pare. At ngayon po ay 30 taon na akong nagsisilbi. Pagkatapos po, ang buhay ko po kasi noon ay hindi masyadong, basta ang alam ko lang ay punta ako ng punta sa simbahan, nagsisimba linggo-linggo, kahit baha ay tinatabid ko yung ilog para makapagsimba ko. Nang mausisa ko po, kaya lang pala ako nagsisimba ay may nililigawan ako sa simbahan. Hindi pa rin po ako tunay na mananampalataya. Kung hindi, kaya lang ako punta ng punta, meron pala akong nililigawan sa simbahan. Pinangarap ko po ang magsilbi ng totohanan sa simbahan. Akala ko po ay tama na yon. Ako po ay nakasagasa o nakadaan ng 2 madre. Yun po ang una kong naging patotoo na kapag ang pangarap mo ay magkatotoo, malahat ng mga uutos sa'yo totoo. Meron po akong naging kaibigang madre, nabanggit ko na nun, na ala na pong itinuro sa akin kung hindi puro tama kahit na noong unang dako'y puro ako mali.
Ang naisip ko pong lagi ay ang gumawa ng kabutihan. Kasi po ay ang masama ay laging nakaagapay. Kaya nung pong ako'y maging katulong ng pare, naging malakas po ang loob ko sa paggawa ng mabuti dahil na ano ang magiging silbi kung ako'y nagsisilbi sa simbahan kung mali naman yung ginagawa ko. Mula po noon, na ang pinag-iisipan ko pong lagi ay kung paano ako magkakaroon ng kahit paanong maipagmamalaki sa buhay. Ito nga po yung pagsisilbi ko sa simbahan. At mula naman nang ako'y magsilbi sa simbahan, pag may nakakausap ako na hindi tama, ay hindi ko po pinapansin dahil na ang pangarap ko yung maipagmalaki ko ng mga anak ko. At sa katunayan po sa ngayon, ang pilit kong ginagawa o pinakikiusap ko sa Diyos, sana po kako yung mga naibabahagi ni Apong Conching na isa-isang piraso kong inyuuwi sa amin ay maparami ko at magawa ko yung lahat ng gustong mangyari sa akin ng Diyos. Ngayon po, ang pagpunta ko dito ay hindi ko na parang nagiging isang pangarap ko na lang na pagkagising ko ang gusto ko magpunta rito at patotoo na ako'y alagad na ng Diyos. Ganun pa man po, ang magsilbi sa Diyos ay sobra kahirap. Dahil po sa tagal na ng ipinagsilbi ko sa Diyos at nung unang ako'y magkursili nang sabihin nung aming rektor na ngayong kapatid ay malinis ka na. Inisip ko pong magpakamatay noon dahil na ang gusto ko ay makaharap sa Diyos ng malinis ang bukuan. Mabuti na lang, di ako pinayagan ng Diyos na ako'y magpakamatay dahil na marami pa pala akong magagawa. Ang pangarap ko po talaga ay magkaroon ako ng kalakasan ng loob na yung mga taong hindi ko kayang patawarin ay pinipilit ko pong patawarin dahil na kung hindi ko po patatawarin at kung ibibigay ko lang ay yung para sa kanila, baka po mapaghirap ako ng mapaghirap. Kaya po, ang dalangin ko na lang, ano pa ba ako ang kailangan kong gawin para lalo akong mapalapit sa Diyos? Ang totoo po, kung minsan, nababanggit kong meron na kaya akong gabutil ng mustasang kabutihang nagawa sa Diyos. Ito po ay isang katanungan ko na sana po ay makatupad ako doon sa gusto ng Diyos na maging mapagpatawad at laging tumatawag sa Kanya sa Kanyang mga kagustuhang gusto ko gawin ko sa Kanya. Yun lang po at marami pong salamat. Maraming pong salamat, Tay. Napakapalad nyo naman po sapagkat naisip nyo na makapaglingkod sa Diyos. Niloob po niya na paglingkuran nyo siya, ngunit nagkaroon po kayo ng konting pagiging tukso habang kayo ay naglilingkod, di po ba? Ngunit napaglabanan nyo naman po ito habang tumatagal po sa kalaliman ng inyong pagtitiwala sa Ama na kung paano sinasaliksik nyo pa ang inyong sarili, kung paano nyo talaga magagampanan ang tunay na paglilingkod sa Diyos. Ngayon po, sa oras na ito, kahit po kayo nakaupo lamang dyan, tunay na pinaglilingkuran nyo ang ating Panginoon sa pamamagitan po ng mga salita na iniluluwal ng mahal na Apo Conching sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Tinataglay nyo na po yung salitang naiuwi nyo sa inyong tahanan at naibabahagi nyo sa inyong pamilya. Kaya po kayo naglilingkod na rin sa Panginoon dahil isa na rin po kayo sa nagiging daan upang maipakalat ang salitang niluluwal sa katauhan ng mahal na Apo Conching bilang banal na Espiritu. Amen po ba? Kaya po, napakapalad po ng mga lahat ng kumikilala sa ating Panginoon
na sa dakong ito, tuwirang nangabuksan, tuwirang nagliwanag, tuwirang nakadama, at tunay na nakamtan ang presensya ng ating Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na Apo Kunching na niloob po na mabiyayaan ng banal na Espiritu at gamitin ang kanyang katauhan. Kaya isa po tayo sa maituturing na mapalad na mga anak ng ating Panginoon dahil po minamahal natin ang kinalugdan niya. Amen po ba? Kaya po sa oras na ito, nais ko pong tumawag ng isa nating kapatid na Caps. Mga minamahal na kapatid na Caps, sino po ang may gusto? Lapitan ko na lang po. Ano pong pangalan? Caps Victor. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para kay Caps Victor. Isang maganda, mapagpalang umaga po sa atin lahat. Buhay po ba ang Ama? Una po, papuri at pasalamat sa Ama sa kadakilaan niya, sa mga biyayang ating nakakamtan, ang biyaya po ng buhay, biyaya po ng ating kalawakan ng kaisipan, at higit sa lahat, ang biyaya po ng kalakasan ng ating pangatawan. Sa patnubay at gabay po niya, narito po tayo at inakay niya upang sa huling sandali ng ating buhay ay ipadama natin sa Ama na totoo at tapat tayong nagmamahal sa Kanya. Tayong mga nilikha, minikha po tayo na hindi natin kamalayan, kundi bagkus ang Ama lang po ang siyang nakababatid kung hanggang saan ang ating buhay. Kaya po, papuri at pasalamat sa Ama. Una-una po sa buhay ko, kung kaya po ako nakarating dito, ay napakarami pong mga pagkukulang at ang aking mga nadama nung sa unahan bilang isang nilikha po niya na tuwirang ako po naman ay batid na Ama na hindi ako naging pabaya bilang isang Kristiyano. Pero bagaman po nung sa unahan, ang inisip ko po ay kung paano ko po magkakaroon ako ng magandang pamilya, magkakaroon po ako ng magandang biyaya na manggagaling sa Kanya, ang 5 ko pong anak na nanggaling po kay Mrs. Sa unahan po, napalaki ko po sila na kumbaga bilang isang magsasaka, nadama ko po sa hirap ng buhay. Bagaman po ako'y nakatapos din sa kolehiyo, pinilit ko pong maging isang huwara nila. Na kumbaga, sinikap ko po sila na mapag-aral, sa tulong at patnubay ng Panginoon. Tulad nga po nung nadinig ko kay Mama Beth na nakapakapalad ang kanyang mga anak, yun po ay galak na galak ako sapagkat parang halimbawa na rin po ng 5 kong anak ang kanyang mga naibahagi nung sa unahan na naging mapalad, hindi pinabayaan ng Panginoon hanggang sa mga sandaling ito, ang patnubay at gabay ng Ama ay nananatili sa ating puso't diwa. Gayun din po, ang mga anak ko, na bagamat 5 sila, bilang isang magsasaka, napagtapos ko po silang lahat ng pag-aaral. Nakapag-aaral po sila sa kolehiyo at ngayon po, kagalakan po bilang patnubay at gabay ng Ama, nagsisipagtrabaho na po silang lahat. At 3 na po yung nagbabalik-balik sa ibang bansa. Kaya po Ama, papuri rin po at pasalamat sa iyo sapagkat ang mga dalangin po naming mag-asawa, dininig nyo hanggang ipadaman nyo po sa amin ang patnubay at gabay po nyo. Ama, nagpupuri rin po ako at pasalamat sa inyo
sapagkat sa tuwing umaga po na aking pagkagising, una-una ko po kayo at pinasasalamatan sapagkat ika nga po ang buhay natin ay nasa sa inyo lamang. Kayo lang po ang nakababatid ng lahat. Kaya po Ama, papuri rin po at pasalamat sa inyo at sa lahat ng mga nagmamahal sa atin. Mga kapatid, magmahalan po tayo ng lubos sapagkat ito po ang magiging daan natin para makapiling natin ang Panginoon sa kabilang buhay. Hanggang dito po at maraming salamat. Marami pong salamat, Tatay Cap, sa inyo pong magandang pagbabahagi na minithi niyo po yung talagang biyaya na mula sa ating Panginoon gamit po ang inyong katauhan at binahagi niyo po sa inyong mga anak. Mapalad po kayo. Ngayon naman po, nais kong tumawag ng mahal na kapatid kong choir na si Tita Promise para po siya ay makapagbahagi sa kalooban at kadakilaan ng ating Panginoon. Muli po, palakpakan natin ang buhay na Diyos para kay kapatid na Promise. Buhay po ba ang Diyos? O Amang Dakila, papuring walang hanggan sa iyo ay aming itinataas sa umagang ito. Papuring tapasalamat na walang hanggan ang itinataas namin sa kadakilaan mo. Naririto kaming mga anak mo, O Ama. Masdan mo kung paano nagmimithi na sa tuwin ay makasunod sa kalooban mo. At kung naman ang pag-aatas mo, nawa sa kalooban mo, magampanan naming lahat ito. Maisadsad ang lahat ng gampanin. Anumang pagdalisay na aming kamtin, sa gabay at patnubay mo ang lahat ng ito ay magaang naming dadalin. Salamat po. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Buhay ang Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Yan. Kasi po parang malungkot kayo. Palakpakan nga po natin ang malakas ang Panginoon. Napansin niyo po ba yung dambana ngayon? Napansin niyo po? Ganda no po. Pasko na po. Pasko na po. Sabi ko kanina po nakaupo ako doon, sabi ko, ay, Pasko na pala. Sabi ko, maganda ang gayak ng ating dambana. So, inaantok po ba kayo? Magsitayo nga po tayong lahat. Kumanta nga po tayo ng We Wish You a Merry Christmas. Maikli lang po. Para lang pumagising tayo. 5, 6, 7, 8. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Yan. Gusto niyo pa po ba? Bitin. Isa pa po ba? Isa pa po. Oh, 1, 2, 3. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. O yan. Salamat po. Yan, alam ko, gising na po kayo. Sabi ni kapatid na Des kanina, malungkot kayo at saka parang inaantok. Inaantok nga po ba? Yan, hindi po. Alam niyo po last week, nung pong Friday and Saturday, napakaganda po nung tema natin. Nung pong Biyernes, ang tema ay pagtugon sa pag-aatas ng Panginoon. Di po ba? Noong naman pong Sabado, may nakakaalala po ba? Pero alam ko po, related yon, magkasunod hanggang kahapon. Noong pong Thursday, hindi po ako naka-attend ng gawain, pati po nung pagbibigil namin. Hayaan niyo pong dito ko simulan ng aking pagbabahagi. Sometimes October, meron po akong isang kaibigan, isa siyang family friend, na
sabihin nating nakiusap or sabihin nating nagtiwala upang ayusin ko yung isa niyang tulungan ko siya sa pag-aayos ng kanyang dokumento. Ito po ay sa lupa. Sabi ko po sa kanya, parang hindi po kaya ng kalooban kong tanggihan, pero iniisip ko na po yun ako, pagka ito ay tinanguan ko, hindi ako makaka-attend sa dambana. Sapagkat marahil po ang ilan sa inyo dito ay nag-follow up din ng mga ganong dokumento at nakakaubos po ng oras. Amen po ba doon? Kasi po pag pumunta ka doon ng umaga, ay parang nakababad ka doon kung hanggang tanghali lang kasi napaka-slow po ng pagpaprocess ng mga papel. So napakalaki po ng downtime. Although sumagot po ako sa kanya, pero gumana na po yung isip ko. Sabi ko, alam ko na kung kanino ako magpapatulong. So isang kakilala ko naman siya at mabait na bata, nilapitan ko siya at dala ko yung dokumento. Sabi ko, pwede ba tulungan mo ako na sa iyo ko ipagkatiwala ito sapagkat alam kong ito ay in good hand. Sumagot naman sa akin yung kausap ko at sabi niya ay opo. Sabi niya, maaasahan niyo po. That was October 15. Ngayon po, pina-assess na po. Na-assess na, nalaman ako magkano. At nung bumalik ako sa kanya, dala ko na yung halaga para sa processing. Now, ipinagkatiwala ko po sa kanya sa paniniwala na porke bihasa na siya sa ganong trabaho, ay mapapabilis. Natapos po ang October. Hanggang sa nung bago mag-undas, sabi niya, tita, yung claim stub po natin will be on November 6. Ay, sabi ko, tagal naman. Pero ganun pa man, sabi ko, okay lang. Nag-text na naman ako doon sa kausap ko, doon sa tinanguan ko. Sabi ko, pate, pasensya ka na kasi ang claim stub natin will fall on that date. At yon, dumating yung date na yon. Nag-text ulit ako doon sa kausap ko. At sabi niya, tita, wala pa eh. Wala pa nga doon sa wala pa nga doon sa magre-review ng papel, kumbaga. Okay, sabi ko naman. Text na naman ako 3 days after. Sabi niya, tita, wala pa eh. Okay. Ngayon, sa matuling sabi, hanggang last week, sabi ko, anak, matatapos na naman yung November. Nakakahiya doon sa may-ari. Baka kasi ako isipin, ay napawindang lang yung kanyang dokumento, plus yung nakakahiyamang sabihin yung cash na ipinagkatiwala na medyo malaki din naman. Although, sinabi ko yun sa pamamaraan na hindi siya ma-offend. Tita, sabi niya, kasi po, ganito, luluwas po kami nung boss ko at meron po kaming hearing at ganito bla bla bla. Okay, sabi ko, anak, pwede ba ako na lang mag-follow up on your behalf? Opo, sabi niya naman. Sige, paano ba ako? Ano bang sasabihin ko? Kasi hindi ko hawak yung claim stub, so baka hindi pagkaloob sa akin. Hindi po, tita, sabihin mo na lang po yung name ng seller. At ayun. Ayun na po ako. Sa matuling sabi, alas 8 ako umalis ng bahay. Mag-alas 12 na andun pa ako. Magbe-break time na, hindi ko pa naaayos. So, hindi ko pa nakukuha. Ganun pa man, nag-text ako humingi ako ng permiso ng paumanhin sa mahal na apo na baka ako malate. Although, alam kong may vigil kami noon. Subalit, hindi ko po na-meet yung oras. At hanggang hapon na, purihin dakilain ang Ama sa patnubay ng Ama. Nakuha ko naman po, na-release na finally, palakpakan po natin ang buhay na Diyos. So, dinere-diretso ko na po, kinonsume ko na po yung the whole day na yon. Nagdiretso na po ako ng Kapitolyo, nagdiretso na din ako ng RD para po mapa-assess ko kung magkano ang aabutin.
O din nalaman ko po. Tapos may iba pang requirements na papel na kailangan ko naman kuhanin pa sa munisipyo. Sa matuling sabi po, the following day, hindi na po ako nag-aksaya ng panahon. Tinuloy-tuloy ko na hanggang sa, ayun, successfully. Pero po nung ako'y nakasakay na sa jeep the following day, that was Friday, nag-text po ako muli sa mahal na Apo. At ang sabi ko, Ama, papuri sa Diyos, Ama, Anak, Espiritu, at nawa po mahal. Ama, ay loobin mo na maisadsad ko ang pag-aatas na ipinagkatiwala sa akin. O di ayun po, wala pong sagot. Pero po, patag ang loob ko. Noong pong ando na ako sa land tax ng Kapitolyo, tinignan po yung dokumento, kulang. Kulang siya ng 1 milyar para sa bahay. Dahil po ang nabayaran lang ay 1 milyar ng lupa. Naku, siguro po yung iba nakatingin sa inyo, ano kaya ang connect ng sinasabi nito doon sa ating gawain? Pero po meron. So wala pong 1 milyar. Naku, sabi niya, kailangan po itong ipagbayad nyo ng 1 milyar sa lupa, sa bahay, sapagkat po hindi pwedeng maproseso yung papel. Kasi po, nagpapaliwanag ako doon sa ano. Nadinig ko po yung cellphone ko, nag-tick. Kasi po naka-silent tick. Sabi niya, hindi ko po ngayon mabuksan kasi in process po yung nag-uusap kami dahil nga, kumbaga, nakikipag-bargain ako doon sa officer ng land tax. Hindi pwede, kailangan bumalik ka sa Baliwag, sabi niya ganon. Naku kapatid, sabi ko, alam niyo po, kung totoosin po lupa lang naman yung binili. Hindi po diyan kasama yung bahay. And besides, bulok na po yung bahay. Sabi kong ganon. Pero hindi ko naman po nakita yung bahay. Yung po ang sabi ko, kasi po ganon. Biglang sumabi yung kaharap ko, yung officer, at sabi niya, Ma'am, happy niya pala yung nakaupo doon sa may tabi ng pinto na kapag tinignan mo, mas mukha pa siyang boss kasi napakasimple nung hepe. Ma'am, sabi niya kasi po ala pong dokumento yung bahay, sabi niya ganon, at lupa lang po yung pinagbayad. Hindi naman po kasi kasama sa bilihan yung bahay, lupa lang naman po talaga yung binili. Tapos po nung tumingin yung hepe, tumango siya na huwag nang isama dun sa computation. At nagalak po ang puso ko. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos sapagkat po, ang connect po noon, nung pong mag-tick yung cellphone ko, ang nag-text po pala sa akin ay ang mahal na Apo. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. At ganito po ang reply niya na nabasa ko nung ako'y lumabas na ng tanggapan upang ipasirox yung dokumento ko na dala-dala. Sabi niya, ang sabi ng mahal na Apo dun sa text niya, sabi niya, nawa ay ibigay niya ang magaang na pamamaraan upang ang katagumpayan ng yung paglakad ay matugunan o maibigay sa iyo kung ano ang marapat. Mahal na mahal ko kayo. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Ito na po yung koneksyon ng pagbabahagi ko na kung lilimiin natin ay walang koneksyon. Buhay ang Diyos. Sa bawat po nating pagtawag sa Kanya, siya ay nariyan, nakikinig, dumadamay, nagbibigay, nagmamahal, umuunawa at lahat na. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. At nung pong matapos kong pagbayad yung land tax, yung land transfer, nakasakay na akong muli sa jeep at nagninilay po ako. Sabi ko, Ama, salamat po sa iyo na pinagkaloob mo talaga yung magaang na pamamaraan upang matapusan ko na itong dokumentong sinagutan ko na umabot na halos ng 1 buwan, mahigit pa. Tapos po, biglang pumasok sa aking kaisipan na hindi ba anak, ganyan kayong mga anak ko, na kapag kayo ay aking pinag-aatasan, kayo ay aking hinirang, kayo ay bantulot sa pagtugon ng mainam. Amen po ba doon? Amen? Opo. Sapagkat ihinambing ko po yung sarili ko. Sabi ko, mapalad po ako, mapalad po tayong lahat,
lalong higit. Ako po, pasensya na, ikinukonsider ko, mapalad po ako na hinirang niya, na isinama niya sa gawaing ito. At yun nga po ang connection, sabi ko, Ama, patawad po kung sa pag-aatas mo ay bantulot ako. Para po bang laylo lang, very swift po yung pagkilos, parang hindi mo maramdaman yung puspos. Subalit kapag po pala siya, ang inuna natin sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng sandali. Lahat ng ating kahilingan, kahit ano pa man ito, siguradong may tugon. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Sapagkat nga po, pinagkatiwalaan ako ng aking kaibigan, yung kanyang dokumento, plus yung halaga, na sa akin ay ipinagkatiwala niya. Hindi po ba? Para pong ang Diyos. Ipinagkatiwala na sa ating lahat. Subalit bantulot pa rin tayo, tinatamad pa rin tayo, at ipinasa pa natin sa iba. Ako, pinagkatiwalaan na ako, ipinasa ko pa sa iba. Sapagkat sabi ko sa sarili ko noon, ay ayoko, kasi hindi ako makaka-attend ng gawain. Sabi ko kasi matagal magproseso. Subalit, nung pong madali kong natapos yung dokumento for a matter of 2 days, nung ako po'y umuwi, sabi ko sa kabiyak ko, purihin ng Diyos, sabi ko, tatay, releasing na lang sa RD ang iniintay ko. Sumagot po yung kabiyak ng puso ko, siguro kanay, kung ikaw yung nag-asikaso niyan, hindi siya umabot ng ganyang katagal. Amen nga po doon. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Sapagkat, dito sa pagninilay ko, kung sa bawat pag-aatas, tayo ay matapat na susunod, ang lahat po ay mabilis na maisasadsad. At kapag po naman po ang pagtitiwalang ipinagkaloob ng Diyos na buhay, ay ating tinugunan din ng katapatan, lalong higit pong iba yung galak ating makakamtan. Amen po ba doon? Amen. Kanya po sabi ko, Ama, patawad po. Patawad po. Kung sa pagtitiwala mo sa akin, kung minsan magampanan ko ng taos sa puso ko na walang pag-aalinlangan, na baka ito hindi ko makayanan, na baka sa aking pagsunod sa sakit ng tuhod ko ay hindi ko kayanin. Yung po bang mga ganon, na sa pagsakit ng ulo ko, ang ipinagkaloob mo sa aking kawan bilang kawan 12, kapag sumasakit ang ulo ko, sinasabi ko, anak, hindi ako attend kasi sobrang sakit ng ulo ko. Pero kapag po pala, ang Ama ang nanguna, ano man ang ating nararamdaman, masakit man yung tuhod ko noon, hirap man akong umakyat baba ng jeep, sa kalooban niya at sa patnubay niya, naisadsad ko in 2 days. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Kaya po kayo mga kapatid, inaanyayahan ko po kayo. Kung sa inyo pong sarili, ay nadarama nyo na ang pag-aatas ng Diyos. Kung sa inyo pong mga sarili, ay nararamdaman nyo na siya ay nagtitiwalang lubos sa inyo, magpurit magalak po tayo, lalong higit kayo, sapagkat meron po siyang iba yung kagalakang ipagkakaloob pa sa kabila ng konting hirap na ibinibigay niya. Kung ito man ay pagdalisay, wag po nating pansinin. At kung inaakala po namang tayo masyadong mahihirapan, wag po ito ang sumiksik sa ating kaisipan, sapagkat gaya po ng sinasabi sa banal na aklat, sinasabi tuwina ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, hindi tayo bibigyan ng dalahing mas mabigat pa sa atin. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Kaya po, maraming salamat, Ama, sapagkat ang maikli kong kaisipan sa kalooban mo ay pinupunan mo, iyong dinadagdagan, upang sa tuwina ako'y makapagnilay at mabulay-bulay ko ang iyong kabutihan. Ama, papuring walang hanggan ang siya'y tinataas ko, at nawa mga kapatid, may konting aral na napulot kayo. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos at magandang umaga. Maraming po salamat, Tita Promise, sa maganda mong ibinahagi para sa aming lahat.
Hindi lang po konting aral ang aming napulot doon, kung hindi marami po at malaki ang aral naming napulot doon. Ano po yun? Dapat po kapag po binigyan ka ng pagkakataon ng Ama para tumupad at gumanap sa kalooban niya, sundin na po natin. Amen po ba? Sapagkat hindi naman po niya tayo bibigyan ng hindi natin kakayanin. At lalo't higit kapag pinagtiwalaan natin siya, mas higit tayong gagaan ang ating pagkilos at paggawa dahil siya ang ating inaasahan sa lahat. Buhay po ba ang Diyos? Ngayon po, gusto ko pong tawagin ang aking kapatid na alagad na siya po ay isang talaga pong nakaka-inspire din po siyang alagad sa kanya pong pagiging tapat na lingkod, na gumagana po siya dito sa ating gawain sa dambana po, na kung paano po pinagsisilbihan niya ang ating Panginoon sa abot ng kanyang makakaya, na wala pong pag-aatubili. Talaga pong siya ay talagang tumutupad at sumusunod na ayon sa kagustuhan ng ating Panginoon. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para kay kapatid na Marie. Kapatid. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Buhay po ba ang Diyos? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Inaantok na po ba kayo? Huwag po kayong antukin sa bawat tumitindig sa harapan na ito. Mayroon po kayong mapupulot na aral. Kala nyo lang wala. Pero pag pagninilayan nyo ang bawat kataga na lumalabas sa kanilang mga bibig, tunay po na may mapupulot kayo. Buhay po ba ang Diyos? Yaman po't walang tema ang ating kapatid. Malaya po tayong